Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wal risalat. Tiyatalakay pa rin natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakaraan na talakay na natin yung pagpaparami niya sa kaunting pagkain. At yan inshallah, takfiruhul ma'a wa nub'uhu min bayni asabihi asyarif. Pinarami daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tubig at yung pagpapadaloy niya ng tubig sa pagitan ng kanyang mga daliri. So lumabas yung tubig mula sa daliri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi, waqad waqa'a min hada shay'un kathir min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sa maraming ulit ito na nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So katulad sa pagpaparami niya ng pagkain, ilang ulit din ito na nangyari. At yung mga kuffar, ito yung pagkakaintindi nila sa himala. Ito yung pagkakaintindi nila sa mga himala. Pagpapagaling ng may sakit, pagpapakain ng maraming tao sa pamagitan ng konting pagkain. Actually, nagawa ito lahat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sa ganito nila pinipintasan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala raw siyang himala na katulad ng himala ni Jesus Christ. Pero meron. Ito yung ngayon na tinatalakay natin, alhamdulillah. So, ang ilan ay mababanggit dito, inshallah. Nadkuru tarafan minhu. Famin dalika marawahu Jabir bin Abdullah. Ang isa rito yung iniulat ni Jabir bin Abdullah at meron na nga siyang naiulat nung nakaraan na natalakay na natin yung pagdami ng pagkain. At ito ay Siba nagulat ito. Iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Muli mula kay Jabir bin Abdullah. So sinabi niya, atasyan nasu yawmal Hudaybiyah. Nauhaw daw ang mga tao sa araw ng Hudaybiyah. At yung tinutukoy dito na araw ng Hudaybiyah, yung araw ng kasunduan sa pagitan ng mga Muslim sa Madina at ng Quraysh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna yadayhi rikwah o darfun lil ma. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay meron daw siyang asisidlan ng tubig. Fatawadda minha, at siya ay nagwudu mula sa baunan na ito ng tubig. At itong darfun minal ma o darfun lil ma, madalas ang gamit dito ay balat ng hayop na nilalagyan ng tubig. Thumma aqbalan nasu nahwuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lakum. So nang nakita ng mga tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagwudu, lumapit sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung kailangan nila. Malakum, ano ang kailangan ninyo? Qalu laysa indana ma'un natawadda'u bihi wa nashrabu illa ma fi rikwatik. Wala raw silang anumang tubig na maiinom at tubig na magagamit sa wudu, liban na lang sa kung ano ang baon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fi rikwah, at inilagay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamay sa loob ng baunan na ito ng tubig. Faja'ala al-ma'u yafuru min bayni asabihi ka'amthalil uyun. At lumitaw o lumabas ang tubig sa kamay niya na ito na para bang
uyun, parang bukal. So nagbukal ang tubig mula sa kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito hindi na pinaliwanag masyado kung paanong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basta ang sabi, fawadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fir rikwan. Nilagay doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamay doon sa sisidlan ng tubig. O maaring pinasok niya yung kamay niya doon at inilabas niya ito muli at mula rito ay lumabas ang tubig. Wala na masyadong detalye na nabanggit. Pero ang mahalaga rito, sinabi ng mga tao na naroon na nakasaksi sa himala nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasharibna wa tawadda'na. Kaya sila daw ay uminom at nagwudu mula sa tubig na ito. At marami sila actually doon sa panahon na ito ng kasunduan sa Hudaybiyah. Ilang daan sila ng mga sahaba na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi kay Jabir, o may nagtanong isang tao kay Jabir, kam kuntum yawma idin? Ilan kayo sa araw na yon? Qala law kunna 100,000 lakafana. Kunna 15,000. So sinabi ni Jabir kung ilan sila. Ang sinabi niya, unang sinabi niya na kung 100,000 sila doon sa Hudaybiyah, naging sapat pa rin ang tubig na yon na lumabas sa kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa panahon na yon, sila raw ay kamsa asharata mi'ah, sila daw ay 1,500 o 1,500 na katao. So marami silang dumating doon sa Hudaybiyah. Kasi nga ito yung sa Hudaybiyah, umaasa sana sila na sila ay makakapag-umrah sa panahon na yon. Pero nga sila ay hinarang ng Quraysh at hindi sila pinahintulutan. Bagkus ang naging kasunduan nga ay papayagan sila sa susunod na taon na. Pero hindi sa taon na yon. At nagkaroon na lang ng kasunduan sa pagitan ng mga Muslim at ng Quraysh. Again din, wa min dalika takthirhu ma'u bi'ril Hudaybiyah fi yawmil Hudaybiyah. Again din ay ulat na pinarami ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tubig sa bukal doon sa Hudaybiyah. Ang Hudaybiyah kasi malapit na ito, papasok na ito ng Makkah galing ng Madina. So muli iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Al-Bara bin Azib. So dito naman sa ulat ni Al-Bara bin Azib, kunna yawm al-Hudaybiyah 14,000. So sa kanyang estimate, sa araw ng Hudaybiyah, sila daw ay 1,400. Pero si Jabir bin Abdullah, 1,500. Irrelevant na ito. Kumbaga, yun yung estimate nila kung ilan sila. Wal Hudaybiyatu bi'run. So doon daw sa Hudaybiyah ay mayroong balon. Fanazahnaha. At ang balon na ito, dahil sa sobrang dami nila, ay natuyo. Kumukuha sila rito ng may inom, kumukuha sila rito ng pangwudu, o ano pa mang kailangan nila. Natuyo ang balon na ito. Fanazahnaha, hatta lam natruk fiha katratan. Hanggang sa wala kaming iniwan dito na kahit isang patak. Ibig sabihin talagang sinagad nila hanggat maaari yung makukuha mula doon sa balon sa Hudaybiyah. Fajalasa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala shafir al-bi'r, at naupo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon malapit sa shafir, kumbaga yung yung labas ng balon, yung dulo ng balon kumbaga, at doon siya naupo. Fada'a bima'in famadmada. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang naroon siya ay nanghingi siya ng tubig at siya ay nagsagawa rito ng wudu at dito ay nagmumog siya. Wamadja fil bi'r, at sa kanyang pagmumog,
yung tubig na nasa kanyang bibig ay kumbaga iniluwa niya doon sa bukal. Famakat na gayra baid, at hindi nagtagal, famakat na gayra baid, kumbaga hindi nagtagal, thumastakay na hatta rawina. Sandali lang ang panahon na lumipas at nagkaroon na ng tubig ang bukal, at sila raw ay uminom mula rito. Warawat aw sadarat rakaibuna. At sobrang dami ng tubig doon sa bukal o sa balon na yun, kahit ang kanilang mga hayop ay nagkaroon ng tubig na may inom mula roon, hanggang sa mabusog o mapatid ang uhaw ng mga ito. At iniulat naman ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mula sa mga iniulat ni Imam al-Bukhari, kunna nauddul ayat baraka. Sa sinasabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na yung mga nakikita nilang aya o mga himala mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binibilang nila o tinuturing nila na mabiyaya. Wa antum ta'uddunaha takhwifan. Samantalang kayo ay nakikita ninyo ang bagay na ito na nakakatakot. So maaring dito kausap ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yung kanyang mga estudyante, at para sa mga hindi nakasaksi sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring iba yung kanilang damdamin sa mga himala na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero para sa mga sahaba, lahat ng ito ay biyaya ni Allah. Pero yung ilan sa mga estudyante ni Ibn Mas'ud ay nakaramdam ng takot. Kumbaga, takot na hindi nila nauunawaan yung bagay na yun. Pero sa mga sahaba, yun ay kanilang lubos na tinatanggap bilang biyaya. At naikwento niya, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqallal ma. Kasama namin noon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang paglalakbay, at naubusan daw sila ng tubig. Nakaunti na lang ang natira. Faqala utlubu fadlatan min ma. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga sahaba, hindi na tinukoy kung saan sila patungo sa paglalakbay na ito. Pero maaring ilang ulit itong nangyari, dahil nga ilang ulit na nangyari na nagparami ng tubig si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mayroong lumabas na tubig sa kanyang kamay. So sabi niya, maghanap kayo ng tubig at dalhin ninyo sa akin. Dalhin daw sa kanya ang tubig, anumang tubig na makikita nila. Faja'u bi ina'in fihi ma'un kalil. At dinala nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang sisidlan ng tubig na mayroong laman, nakakaunting tubig. Fa'adkhala yadahu fil ina, ipinasok niya ang kanyang kamay doon sa lagayan katulad kanina. Thumma qala, hayya 'alat tahuril mubarak wal barakatu minallah. At tinawag niya ang mga tao at sinabi niya, hali kayo sa pagpapadalisay na mabiyaya. Ang biyaya ay nanggagaling lamang mula kay Allah. So mula rito, kumbaga may lumitaw muli na tubig sa kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, falaqad ra'aytul ma'a yanba'i o yanbu'u. Faqad ra'aytul ma'a yanbu'u min bayni asabi'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa laqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa ya'kul. So lumabas muli yung tubig mula sa mga daliri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa pagitan ng kanyang mga daliri, at naririnig daw nila doon sa araw na yon ang pagkain na kinakain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumuluwalhati kay Allah. Nagtatasbih ang mga pagkain kay Allah habang ang mga ito ay kinakain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung ganito, siguro yung sinabi ni Ibn Mas'ud na kumbaga nakakatakot nga isipin kung halimbawa ikaw ay makasaksi ng himala na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Maririnig mo yung pagkain na nagsasabi ng subhanallah, matatakot ka nga.
Diba? Isipin mo yung butil ng mais, nagsasabi ng subhanallah. So nakakatakot nga isipin, di ba? Actually, nung una kong kasi nung bago pa lang sa Islam, nagbabasa-basa ako ng libro ng Sira. Ganon din naramdaman ko nun eh. Yung nagsusujud sa kanya yung bato, iniisip ko nun kung nabuhay ako sa panahon, makikita ko yung mga bagay na yun, ganyan din ang mararamdaman ko. Matatakot ako kumbaga. Pero syempre, sinabi ni Ibn Mas'ud na yun ay mabiyaya at hindi dapat kumbaga katakutan at dapat tatanggapin ng mga tao, inshallah. So ito yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nahawig kumbaga sa himala na ipinagmamalaki ng mga kuffar na ginawa ni Isa alayhi salam. Yung pagpaparami ng pagkain, pagpapagaling ng may sakit, alhamdulillah. Pero syempre, pinakamahalaga sa himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga nababanggit ditong iba pa, Al-Isra wal-Mi'raj, pagkakahati ng buwan, syempre ang Quran, at kabilang sa mga ayah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaful a'da'u anhu, kaful a'da'i anhu, na pinigilan ni Propeta o pinigilan ni Allah ang mga kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay mapinsala. Hindi nila napinsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng matinding pamiminsala at syempre bahagi ito ng esma ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalika istijabatullahi du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam indama kana muhajiran. Kabilang sa mga ito ay ang pagtugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay naghihijrah. Wa adrakahu Suraka bin Malik. At naabutan siya ni Suraka bin Malik na isa sa mga pinakamagagaling na scout ng Quraysh. Scout ibig sabihin taga-hanap o taga-sunod. Sinusundan niya yung mga nakatakas o hinahanap niya ang bakas ng mga hinahanap nila. Fartamatat bisurakati farasahu ila batniha fi ardin salba. Sa pagkakatagon sa dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila maabutan ni Suraka, ay yung kabayo na sinasakyan ni Suraka, syempre hindi ito pangkaraniwang kabayo. Kung si Suraka ang isa sa pinakamagagaling sa Quraysh sa paghahanap ng anumang gusto nila ipahanap sa kanya, kalaban o ano paman, yung kabayo niya ay hindi rin basta-basta. Magaling na kabayo ang kabayo ni Suraka at hindi rin ito, kumbaga, bansot na kabayo o mahinang kabayo. Pero yung mga paa ng kabayo ni Suraka ay palaging lumulubog doon sa buhangin at sa sobrang lalim ng nilulubugan nito, umaabot na yung tiyan ng kabayo sa buhangin ng disyerto. Kaya hindi talaga ito makakilos. Pero eventually, naabutan pa rin sila ni Suraka. So ganun kagaling si Suraka. Pero nung naabutan na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Inni arakuma qad da'awtuma alay." Nalalaman daw niya na nagdua silang dalawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu laban kay Suraka. Faduuli. Kaya sinabi ni Suraka, alam ko na nanalangin kayo laban sa akin, kaya manalangin naman kayo para sa akin. So humiling si Suraka na lang ng pabor kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi alam niya hindi siya mananalo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang nakita niya, ang nasaksihan niya ay ayah o himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya naabutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lang na gustuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maabutan sila ni Suraka. Siyempre, tinakda yun ni Allah, pero meron ding hiniling kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Suraka, kaya hinayaan niya na maabutan sila ni Suraka. So doon sa nababanggit, iniulat din ito ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim, itong hadith na ito,
Sinabi ni Suraka, "Faduuli, manalangin kayo para sa akin. Fallahu lakuma an arudda ankuma at-talab." So sinabi ni Suraka, manalangin kayo para sa akin at sumpa kay Allah at tutulungan ko kayo na mailigaw ang sino man na humahabol sa inyo. So ililigaw sila ni Suraka. Yan yung pangako ni Suraka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapalit ng dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya. Siyempre, maaring kasi bilang dito yung dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naggabayan si Suraka. At si Suraka nga kalaunan na nag-Muslim. Kalaunan na nag-Muslim sa Fathu Makkah kasama ng Quraysh. Fada'alahul Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fanaja. At nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya at siya nga ay nailigtas. Ibig sabihin, hindi na nangyari uli na lumubog yung paan ng kanyang kabayo. Faja'ala la yalka ahadan illa qala kafaytum ma hahuna fala yulki ahadan illa raddahu. Kaya nga, pagkatapos noon na nakawala na yung kabayo ni Suraka at malaya na itong nakakalakad, hindi na ito lumulubog sa buhangin. Ang sino mang makita ni Suraka bin Malik na kabilang sa Quraysh ay sinasabihan niya na, "Huwag na kayo maghanap dito. Nanggaling na ako dyan, walang tao dyan. Wala dyan yung hinahanap natin." Okay? Samantalang galing siya doon at nakita niya doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga, pinagkakatiwalaan siya ng Quraysh dahil siya ay mahusay, alhamdulillah. So ganun din, pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi ma'rakati Hunain, doon sa labanan sa Hunain, inhazamal muslimuna wa thabita ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa kallatu minal mu'minina ulaika alladhina baya'u tahta ash-shajara. Falamma hama al-watis akhada salawatullahi wa salamuhu alayhi hasiyat farama bihinna wujuhal kuffar. So doon daw sa labanan sa Hunain, napaligiran si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung ilan sa mga sahaba. Okay, ang labanan sa Hunain, nangyari ito mga ilang araw pagkatapos yung Fathu Makkah. At ang Hunain ay nasa Taif. So didigmain na nila ang Taif. At kasama niya yung ilan sa mga mananampalataya, silang mga nagbaya sa kanya sa ilalim ng puno na syempre mga sahaba. At nang naging matindi na yung labanan, napapaligiran na sila ng kalaban at ang iba sa mga Muslim, actually marami sa mga sahaba ay tumakbo, tumakas na. At ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumuha na lang siya ng ilang piraso ng bato at inihagis ito sa mga kuffar, sa kanilang mga kalaban, at sinabi niya, "Inhazimu wa Rabbi Muhammad." So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang binabato niya yung kuffar, kayo ay natalo, inhazamu wa Rabbi Muhammad, sumpa sa Panginoon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay natalo na. So si Ibn Abbas na nagulat ng hadith na ito, sinabi niya, "Fa wallahi ma huwa illa an ramahum bihasayatihi fama ziltu ara haddahum kalilan wa amrahum mudbiran." So sinabi ni Al-Abbas radiyallahu anhu, nang nagbato na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga bato na ito, nakita niya na naubos daw yung mga kalaban at sila ay umatras na. So maaring yung mga bato na ginamit o binato ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakadulot ng pinsala doon sa mga kalaban, o maaring may namatay pa nga hanggang sa sila ay umatras na lamang at mula roon ay nakabawi ang mga Muslim doon sa labanan sa Hunain. Ito ay inulat nga ni Imam Muslim. At doon sa isa pang hadith tungkol muli sa labanan sa Hunain, iniulat din ito ni Imam Muslim, iniulat ni Salamah bin al-Aqwa, qala gazawna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hunainan, nakipagdigmaan kami
o nakipaglaban kami kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Hunain. Fawalla sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumakas ang marami sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma gashiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala anil bagala. Nung tumakas na yung mga sahaba at nang malapit na yung mga kalaban, bumaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang bagal, doon sa kanyang sinasakyan na mola. Thumma kabada kabdatan min turabil ard, at kumuha siya ng isang dakot ng lupa o buhangin, tumastakbala bihi wujuhahum, at ito ay hinagis niya sa mukha ng mga kalaban at sinabi niya, syahat al-wujuh. Sinabi niya, masira nawa ang inyong mga pagmumukha. Fama khalaqallahu minhum insanan illa mala'allahu aynayhi turaban bitilkal kabda. At walang sino man sa kanila, liban na lang na ang kanilang mata ay napuno o napuwing ng lupa o ng buhangin o alikabok na hinagis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawallaw mudbirin, at sila ay tumakas patras. Fahazamahumullah, at sila ay tinalo ni Allah. Wakasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganaimahum bainal muslimin. At sa kanilang pagtakas, naiwan nilang kanilang mga gamit, at ito ay hinati-hati ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim bilang ganima. Panghuli, sa nababanggit dito, iniulat ni Abu Hurairah, at ito muli ay iniulat ni Imam Muslim. Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Jahal halafa billati wal uzza annahu law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil masjid haytu majami' Quraish an yata'a ala rakbatihi. Nanumpa raw si Abu Jahal na kapag makita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasala sa Kaaba, kung saan natitipon dito ang Quraysh, ay aapakan daw niya ang leeg ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isusubsub niya ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lupa. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, at yun nga nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakasujud, arada an yaf'ala ma aqsama alayhi. Gusto niya nang gawin ang kanyang isinumpa kina Allat at Al-Uzza na ganyang gagawin. Falam maktaraba minhu, nang siya ay lumapit na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma faja'ahum minhu illa wa hum yankisu ala akbay. Nagulat yung Quraysh dahil biglang napaatras si Abu Jahal. Nagulat ang Quraysh, biglang napaatras si Abu Jahal, wayattaki yadayhi, at ginagamit niya yung kanyang dalawang kamay na pantakip sa kanyang mukha. Fakila lahu, tinanong siya ng Quraysh, malaka, anong nangyari sa'yo? Faqala inna bayni wa baynahu lakhandakan min narin wa hulan wa ajnihatan. Sinabi niya, tunay na sa pagitan ko at pagitan ni Muhammad, natalakay na natin ito dati. Nakita raw siya ng hukay, at ang hukay na ito ay merong apoy at may mga bagay na nakakatakot dito at merong mga pakpak. At sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaunan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law dana minni laktafathu al malaikatu adwan. Kung lalapit pa si Abu Jahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinunit ng mga anghel ang kanyang katawan ng dahan-dahan. So ganito pinangalagaan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, sa iba't iba pang mga pagkakataon. At marami pang iba na hindi na nabanggit dito. Halimbawa yung sa lason na binigay sa kanya yung tupa na may lason. At doon mismo sa hijra, nang lumabas siya mula sa kanyang bahay, hindi siya nakita ng Quraysh, at iba pang mga pagkakataon. Pero ito lang yung natukoy dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, alhamdulillah, tungkol sa pangangalaga ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa susunod na matatalakay natin inshallah ay ang pagkakatugon sa mga dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kabilang ito sa kanyang mga aya, alhamdulillah, kahit sa iba pang mga propeta
kahit sa iba pang mga propeta, alhamdulillah. Kasi hindi na ito unique kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unique lamang na himala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.